itong video ni Saldico, mas ito yung kumuha ng atensyon nung hapon. Ngayon, pag-usapan natin yung laman ng video. Kung mapapansin natin, mga kabunyog, kung mapapansin natin, ah, ang masinintruhan ni Saldico doon sa kanyang video ay si PBBM. Mas hindi pa nga si Romualdez eh. Mas hindi pa si Romualdez. Kumbaga, ang tinuturo niya doon na nag-instruct daw, yun daw mga insertions sa controversial na budget ng 2025. 100 billion pesos yun. May instruction daw doon ay mismong ang Pangulo, si PBBM. Hindi daw actually hindi naman si Martin Romualdez ang dinidiin ni Saldico eh. Ang mas dinidiin niya doon si PBBM. Makikita natin yon. Kaya lang ang problema, dahil dinidiin niya si PBBM doon, anong lumalabas? Ang lumalabas doon, talagang ang purpose ni Saldico sa kanyang video na yon, magamit yon laban sa administrasyon, sa gaganap, painitin yung mga tao, painitin yung lalo na yung mga military, painitin yung sitwasyon bago ang rally sa November 16 to 18 ng Iglesia ni Cristo, KOJC, JIL. Yun yung purpose talaga nun. Nakita naman natin yung timing. Ang purpose talaga nun, kasi malinaw eh. Ang sinisiraan ni doon, totoo nababanggit si Martin Romualdez. Pero ang pagkakabanggit doon kay Martin Romualdez, na sinabihan daw siya ni Martin Romualdez na wag na munang umuwi sa Pilipinas, doon na muna sa abroad. Instruction daw ng presidente. Tapos nung pinag-uusapan yung mga insertions na yon, tinanong niya daw si Martin Romualdez, talaga bang utos ito, instruction ito ng presidente? So laging presidente ang binabanggit niya eh. Talagang ang purpose ni Saldico noon, magamit yung kanyang mga sinabi laban kay PBBM para uminit ang mga tao kasi si PBBM hindi tinatamaan dito sa mga flood control na to. Eh ang gusto talaga nila mapatalsik si PBBM. Mas hindi pa naman si Martin Romualdez. Ang gusto talaga nila, kung hindi man mag-resign na si PBBM, patalsikin. Kung anumang paraan yan, people power, kudita, pag-aalsa ng mga military. Kaya ito, pumasok na sa ganoon si Saldico. Ay alam naman natin si Saldico. Noon pa kay Duterte, maraming pabor na nakuha yan. O tingnan nyo, nakita nyo yung picture ni Saldico? Tingnan nyo, anong mga kontrobersya kay Duterte? Yung panahon ng pandemic. O di ba doon sa mga COVID? Yung COVID, yung mga supply ng mga material, ng mga COVID kits, isa sa mga supplier doon, sila Saldico, yung SunWest. Yung Pharmally, involved din doon sila Saldico. Yung overpriced na laptops ng DepEd, o sino ang contractor noon, joint venture, involved din yung SunWest. Maraming pabor na binigay si Duterte kay Saldico. Kaya lang, pag upo kasi ni PBBM, ang inaasahan din nila na Martin Romualdez, magagamit nila ang galing ni Saldico, yung mga diskarte sa politika, kasi yun ang ginagawa ni Saldico, yun ang master niya eh. Yun ang master niya. Anyway, ngayon, dahil nga ang ramdam ni Saldico ay talagang wala na siyang ligtas, kahit ano pang gawin sa kanya nila PBBM at saka ni Saldico ay ni Martin Romualdez, hindi naman siya maliligtas. Alam na yan ni Saldico. Wala na. Ngayon, anong ginawa niya? Malamang nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara. Malamang nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara. Kasi hindi naman niya kalaban ng mga Duterte. Hindi niya naman kalaban ng mga Duterte. Kaya nakipag-usap na yan sa kampo ni Sara at ang pinag-uusapan na nila, itong pagpapatalsi kay ito na ngayon yung pinagkakaabalahan nila. Pinaplanuhan nila. Pagpaparesign, pagpapatalsi kay PBBM, para pag napatalsik si PBBM, si Sara ang magiging presidente. Pag naging presidente si Sara, maaabsuelto siya. Yun ang nakikita niyang kaligtasan niya. Pero kung dito sa administrasyon ni PBBM, nakikita na yan ni Saldico, wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Kahit yung sinasabi ni Saldico, na sinabihan siya nila Romualdez na sila ang bahala sa kanya. Ano yan, mga kabunyog? Alam na yan ni Saldico. Hindi siya kayang iligtas nila Martin Romualdez. Hindi siya kayang iligtas nila PBBM. Ngayon, ang ginawa niya, nag-ano na siya ngayon. Kasama na sumasama na siya ngayon doon sa plano
ng kampo ng Duterte para mapatalsik si Marcos. Kaya nga yung paglabas niya ngayon ng kanyang video na timing timing sa gagawing mga rally ngayong linggo. Yung gagawing mga rally sa 16, 17, 18. Kaya nga ngayon, tuwang-tuwa sila Grico Bellica. Anong sabi ni Grico Bellica? Ayan, marami na ang a-attend sa rally sa November 16, 18. Gagamitin nila yan. Yan yung gagamitin nilang bala para ipanawagan na si Marcos ay mag-resign na. Yan mga kabunyog-makaw. Ngayon, pagkatapos nung video ni Saldico, kaagad-agad naglabas ng lista. Ano ang laman ng lista na nilabas ni Saldico? Nakalagay dun sa lista yung 100 billion pesos daw na insertions. Ang sinasabi kasi ni Saldico, yung budget ng 2025 na napaka-controversial, bakit daw sa kanya magagalit ang taong bayan? Ipaliwanag niya raw ang totoo. Ang nag-insert daw doon ng malaki ay mismong presidente, 100 billion. Instruction daw sa kanya na isingit yan doon sa 2025 budget. 100 billion daw yon. Nakumpirma niya daw yun na totoo yun, na order yun ng presidente kay Martin Romualdez, kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Tapos yung sinasabi niyang si Yusek, ano daw yun? Yusek Adrian Bersamin. May mga sinabi siyang pangalan. Kaya kumpirmado niya raw na totoo talaga na order yun ng presidente. Kaya sinunod niya. Kaya ang ginawa niya daw, sabi ni Saldico, isiningit niya yan doon sa BICAM. Insertions, halagang 100 billion. Ang patunay niya noon, linabas niya yung mga lista na yan, marami yan. Ang total ng mga projects na yan ay 100 billion. Yan daw yung pinasingit ng presidente. Ngayon, ang title ng topiko, naglabas na ng lista si Saldico, pero mas marami pa ang nagduda kaysa naniwala. Bakit mas marami ang nagduda kaysa naniwala? Unang-una, BICAM, sino ba ang pinakamakapangyarihan sa budget? O, sige nga, ang pinakamakapangyarihan sa budget, presidente. Saan nagsisimula ang budget? Sino ang gumagawa ng budget? DBM, Department of Budget and Management. Ang DBM ang nagpiprepare ng budget. So kung ako presidente, anong mga gusto kong mangyari? Anong mga projects ang gusto ko? O, kahit naman gusto ko trillion, kaya ko ba yon? Pwede. Sasabihan ko, ipapadala ko na yung listahan kay Amina Pangandaman, yung DBM Secretary. Kasi siya naman yung magpiprepare ng budget eh. Kanino ba nagsisimula ang budget? Sa Kongreso? Hindi. Sa Executive, sa Department of Budget and Management. Kaya ang gagawin dyan ng presidente, kung may mga gusto siyang punduhan na projects, ilalagay niya yan sa NEP, doon pa lang sa pag-prepare ng budget. Kaya nga, di ba, kayong mga nanonood sa vlog ko, anong sabi ko, ang may problema dito sa pag-istrikto sa budget, hindi ang presidente, hindi rin si Martin Romualdez. Ang may problema dito, mga senador sa kongresista. Bakit? Ila-livestream na daw yung ila-livestream na yung BICAM. Tapos susubaybayan na talaga yung budget. O, sinong magkakaproblema diyan kapag li-livestream ang BICAM? Sinong magkakaproblema kapag napaka-istrikto na ng budget? Ang mga senador at kongresista. Hindi naman si PBBM, hindi naman si Martin Romualdez. Bakit? Si PBBM, kung may gusto siyang mga pondo, kung gusto niyang trilyon-trilyon na budget, yung mga gusto niyang ilagay na mga projects, kung anong mga lista yan, ibibigay niya lang yan kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Oh, Sec Amina, kilagay nito dyan sa ipiniprepare mong budget. Oh, ganun lang yun. Ibig sabihin, ang presidente hindi kinakailangang mag-insert sa BICAM. Kasi doon pa lang sa NEP, nandun na yung mga gusto ng presidente. Ang nag-i-insert sa BICAM, yung mga kongresista at senador. Yan yun. Ha? Kaya yung mga sinabi ni dating DPWH Yusek Bernardo doon sa hearing kanina, yun. Kaya ang insertions, ang nagsisingit niyan, yun, sila Saldico, sila Chis Escudero. Bakit? Kasi pwedeng doon sa inihandang budget ng DBM, galing sa executive, nakukulangan si Saldico, nakukulangan si Chis Escudero. Kaya ang ginawa nilang maniobra sa BICAM, siningit nila yung mga gusto nila. Sila yung nag-i-insert sa BICAM. Yung presidente, doon pa lang sa pag-prepare ng budget, linalagay na ng presidente yung gusto niya doon. Sinisingit. Piniprepare na ng DBM. Kung bakit kailangan ng presidenteng mag-insert doon sa BICAM? Ganon, 100 billion? Kaya nga hindi na nakikialam ang presidente pagdating sa Kongreso eh. Kasi yung gusto ng presidente na budget, halimbawa, ang gusto ng presidente, ang kanyang confidential at intelligence fund, 4.5 billion, o nandyan na yan.
Ang gusto ng presidente, ang program funds, 250 billion. O, nandiyan na yan. Gusto ng presidente doon sa Ilocos Norte, ito yung mga projects. O, ilalagay na yan. Doon sa NEP na hinihanda ng DBM, linagay na doon ang gusto ng presidente. So bakit naman sasabihan niya si Saldico doon sa Baykam? Ibig sabihin, dulo na yan ang budget process. Doon, na yan nasa dulo na yan ang budget process. Parang mag-i-instruction ka na isingit ito, 100 billion. Bakit presidente ka, magsisingit ka ng gano'n? Bakit ka magsisingit? Samantalang ikaw yung source ng budget, ikaw ang nag-prepare, hindi ka magsisingit. Yung mga gusto mo, nandun na, ginawa na ni Amina Pangandaman. Actually, ang gagawin na lang ng Kongreso, aprubahan yung budget na pinahanda mo. Yun. Sino magsisingit ngayon? Yung mga senador, saka congressman. Bakit? Kasi sasabihin ng mga senador at congressman, wala tayo dyan, kukunti ang sa atin dyan. Isingitan natin. O, yan na. Diyan na nagkasundo. Sila Saldico, sila Chis Escudero. Sila yung mga may insertions dyan. O. Si Martin Romualdez nga, hindi masyado dyan sa insertions. Bakit hindi nagka-attend sa mga Baykam si Martin Romualdez? Pinsan niya ang presidente. Pinsan niya si PBBM. Ibig sabihin, pag-prepare pa lang ng budget ni Amina Pangandaman, yung mga gusto rin ni Martin, nandun na. Yung mga gusto ni Martin, nandun na. Ilinagay na ni Amina Pangandaman. Kaya yung magpinsan, dun pa lang sa NEP, nandun na yung mga gusto nila. Kaya tingnan nyo, masyado pa bang porsigido si Martin Romualdez doon sa Baykam? Di ba? Hindi. Sino ang porsigido doon sa Baykam? Si Chis Escudero, saka si Saldico. Di ba? Kaya ngayon, mali yung ginawa na yan ni Saldico. Ang dinidiin niya doon sa insertion, si Marcos, walang masyadong maniniwala doon. Walang masyadong maniniwala doon. Bakit? Kasi nga, yung budget mismo, puno na yan. Yung mga gusto ni Marcos, nandun na. Doon pa lang sa pag-prepare ng budget na ginawa ng DBM, nandun na yung mga gusto ni PBBM. Hindi niya na kailangang mag-insert sa dulo.